So ngayon po, may dalawa po akong naimbitahang mag-share ng kanilang karanasan para makita po natin ang mukha ng AJK. Minsan 7,000, mga 1,000 plus lang po tayo. Imagine na may patay na 1,000 dito sa chapel na ito, sa simbahan ito. Ganun po kalala ang ating sitwasyon. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jessa. Asawa po ako ng biktima po ng maras na ginagawa ng mga pulis po. Si Jason Atienza po yung asawa ko. Pinagbabaril po siya ng oras ng alas 2:30 po ng madaling araw. Nagulat na lang po ako nung may biglang pumutok na at may sumigaw ng Hindi ko po alam na yung asawa ko yun. Di sa po yung tama niya. Tinadad po siya. Yung anak ko po, sisilip po sana sa bintana. Ang ginawa ko po, inatak ko siya kasi ang takot ko po baka barilin din po siya pagkabukas ng bintana. Lumabas po ako ng pintuan, nakita ko po na may kotse. Kaya po pumasok po ulit ako. Nito lang pong February 15 yun. Kaya hirap na hirap pa po akong sabihin sa harapan nyo. May anak po kaming babae, nag-iisa po. Siya po, ayun po siya. Nung 5 araw po nakaburol yung asawa ko, hindi po niya tinignan. Hindi po siya nakalabas ng bahay sa sobrang takot niya po. Kahit po nung inlibing yung asawa ko, hindi po siya tumingin. Nagpapasalamat po ako sa simbahan dahil sila po yung tumutulong sa mga kagaya namin. Dahil po sa mga politiko, wala na po kaming inaasahan. Ayun lang po. Salamat po ulit. Noong November 27, pista po sa Lupang Pangako. Pero siguro 3 months na. Sabi ko, ano ba yan? Wala ito ibangan lang to. Ang pagkaalam ko, barkada lang. Pero hindi ko alam na kung ganun palang nagiging ano. Ang pagkaalam ko, barkada lang eh. Hindi ko kasi nabubuhay kami mag-ina. Ako po nanambakan lang po ako sa Payatas. Scavenger po ako doon. Kaming dalawa na lang po ang nabubuhay. Tapos minsan, katrabaho siya minsan sa parlor. Hindi ko alam na ganun pala yung mangyayari sa buhay niya. Ngayon, napag-alaman ko na ganun. Sabi ko, ano ba yan? Ako wala to sa kanya. Kinakabahan ako sa iyo Pero yung anak ko, hindi naman siya gaanong ganun eh. Hindi naman eh. Nabubuhay lang kaming dalawa sa pamagitan sa pangangalakal ko sa tambakan. Ngayon, sabi niya sa akin, na yung barkada niya, nagkaanuan sila sa bahay. Sabi nung kaibigan niya, tigilan mo na yan. Hindi, magbabago na ako dahil kay mama, matanda na si mama eh. Naawa ko kay mama, nangangalakal sa tambakan. Magbabago na ako. Ganun. Pero bakit ganun? Kailan nagsasalita sasabi yung anak ko na handa na siya magbago dahil ako matanda na hindi ko na kaya manganambakan. Na lang ako, nabigla na lang ko nung pisa sa Lupang Pangako. Malasutso ng gabi. Tulog ako pagod ako. Nangangalakal lang ako sa tambakan. Ginising ako. Sabi niya, Tika, yung anak mo, nasa ibaba, na baril. Di dali-dali po ako bumaba. Naabutan ko po yung anak ko. Nakatiyaya sa karsada. Akap-akap ko yung anak ko. Nagagaw buhay. Bakit ganon?
Walang kamuang-muang yung anak ko. Puro tama ng anak ko. Puro likod. Naglalakad pa uwi na sa bahay. Ngayon po, dalawa na lang kami sa bahay. Ako na lang po, pinagpatuloy ko na lang po ang buhay ng sarili ko sa pamamagitan lang po sa tambakan. Kung sino man ka ako yung kumato sa anak ko, isa sa Diyos ko na lang po siya. May Diyos naman eh. Salamat po. Papaliwanag ko lang po yung nangyari sa anak ko. Grabe. Naglamay lang po doon sa kaibigan niya. Kapis4 Payatas. Hindi akalain. Wala siyang kaaway. Ewan ko bakit bigla lang siyang binaril doon. Hindi ko akalain. Napakalungkot. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Napakalungkot yun ang nagbubuhay sa amin, mga kapatid niya. Paano nila kami? Hindi ko kalahin mangyari sa kanya. Ang dalangin lang ko lang po, mabigyan hustisya na akin anak. Alam ko walang kaaway yun, puro kaibigan, mapagbigay yun. Bakit nangyari sa kanya? Hindi ko akalain mangyari sa anak ko. Lord, ikaw ang pag-asa ko. Yan ang nagbubuhay sa amin, nakakalungkot. Kung sino pa nagbubuhay sa amin, mga kapatid niya. Yung panawar sa buhay namin. Yan lang po ang pag-asa ko, ang mahal ng Panginoon ko. Mabigyan hustisya na anak ako. Thank you very much. Inibita na natin yung mga pamilya ng mga EJK. Dito po lumapit sa harap ng picture ng inyong pamilya habang be-blessed po ni Bishop.